update. Ang ulam nga namin ay pato. Patoyo-toyo. Karne, isda dito. Luya, pampaganda ng boses. Isama na din ulamin itong mga pusa na to. Gawing siomay. O di kaya ay siopaw. Total makukulit naman sila. Ito nga pala si Kimby, kaya pala nakatali kasi sa sobrang sipag niya, hahanapan ka ng mauulam na manok. Pinasyalan ko din nga tong baboy dito, yung isa kong kapatid. At itong mga pato na busy mag-breakfast. Sabi ko nga sa kanila kung sinong unang lumapit siya ang magiging adobo sa gata. At ayun na nga, may nahuli pang pang-ulam. Solved na naman ang tanghalian. Pagpunta ko nga dito sa may babuyan, ang sama ng tingin niya sa akin at talagang inisnab pa niya ako. At itong mga to naman, lagi na lang nagugulat sa akin. Mga nagkakape din ata tong mga to. Mga nervyoso. Bilhin niyo na tong mga to bago ko papakawalan. At tinawag nga ako ni Foreman, maipapakita daw siya ang layout niya. Sabi ko kasi kahapon i-layout niya para makita ko. Pinag-uusapan nga namin yung magiging finish ng flooring dito. Sabi ko nga sa kanya, titignan ko, kukunin ko yung ibang plano at details. Mabilis nga din silang gumawa, ilang araw pa lang sila dito pero madami-dami na din nagawa nila. At andito nga din itong aso namin. Sabi ko sa kanya, magkakarpintero ka din ba? May isang poste pa nga silang kulang kaya ito ginagawa na nila para mabuhusan na nila mamaya. Nakabakasyon nga ako sa trabaho ngayon pero naka-duty ako dito sa bahay. Hinanap ko nga din muna yung mga planong ibibigay ko sa kanya para makita nila yung magiging itsura. May basis sila. Para hindi sila malito baka sabihan ako ng gulong-gulo na ako. Binigay ko na nga din yung plano at in-explain ko sa kanya kung saan doon yung mga details. At nakita ko nga tong mama ko na nagte-treasure dito. Kaya sabi ko ako nga mag-ikot-ikot para mag-exercise ako. Para ma-burn yung iba kong fats. Ganda-ganda nga din itong pang-exercise kapag nakaisang sako ka, magkakamuscle ka pa. Pero sa mukha, nakailang ikot na nga din ako kaya napagod na ako. Sabi ko magpapahinga muna ako kasi malaki na muscles ko. Nakailang ikot na nga ako pero ang dami pa parang tetreserin. Hindi pa nangangalahati. Talagang papayat ako nito kapag natreser ko lahat to. Kakain na nga ako kaya sabi ko nasa probinsya ka na kapag lata na yung plato mo. Nagtimpla nga din muna ako ng kape ko, pampanervyos. At pagtingin ko nga sa kanin namin, tinanong ko muna kung ito ba talaga, baka pagkain na naman yung aso yung makain ko. Kahit anong maulam nga dito sa probinsya ay masarap talaga. Wala na naman, sira na naman ang diet. Susubukan ko nga ding kumain ng luya at baka ito na yung pagkakataon kong gumanda boses ko. Pero bakit pagkakain ko, dahil na. Naging superhero pa nga. Habang kumakain nga ako ay may mga nagpapakit na 2 pusa dito sa harapan ko. Akala mo naman ginugutom sila pero kumain na daw pala sila. Kahit nasa bakasyon nga ako ay gagawa pa rin ako ng mga report ko. Baka kasi kapag wala akong maipasa wala na akong babalikan na trabaho. Ito nga ang ulam namin sa tanghalian ngayon, gulay naman para pampahaba ng buhay. Umaambon-ambon na nga kaya tinulungan ko muna silang mag-ayos ng mga bilad nila. Tanghalian na nga din pala ng mga baboy namin, kaya maglilinis na yung mama ko at ako naman magpapakain. Hindi lang pala trabahador ang may lunch break, pati din mga baboy. At ayan na nga, rambulan na. Pagkatapos ko nga bigyan ng pagkain yung mga baboy, yan na nga, dumating na din si Kagawad. Lunch break na din niya. Ito nga din ang setup ko dito sa bahay, kahit nasa bahay ako, nagtatrabaho pa rin. Nagutom na nga ako at kaya sabi ko, kakain na lang muna ako. Pagkatapos ko nga kumain, ayun na nga, lumakas na yung ulan. Madalas nga din daw umulan dito, kaya hirap sila sa pagbibilad ng mais. Sa sobrang lakas nga ng ulan, ang sarap tuloy matulog. Pero mas masarap mangasar ng mga pusa. Pupunta nga lang din muna kami sa mga pinsan ko at susunduin din namin yung ate ko. At ayun na nga, may napaamo na akong bata. Yun lang, bye!